Hello, Mega Mega Shoutout! It's me, Chronicles Celeste, ang inyong lingkod. Kung bago ka sa channel ko, subscribe mo ko and like and share. Well, nandito ako ngayon dahil ipa-vlog ko ang history ng napaka-trending sa panahon ngayon. At kailan lang, kahapon lang nag-final ng episode sa mag-asawang Tekla at Michelle. Share ko lang ang aking idea at share ko lang din ang aking affected din ako dahil idol ko si Tekla. So, look at me. Tekla ang Freg. O, see? Yan. Ganun man. Hindi naman sa kinakampihan ko si Tekla or both side. Wala akong kinakampihan ko ba? Gitna lang tayo. Kaya na-share ko tong video na to dahil talagang ang daming netizens na apektuhan. Ang daming fans at ang daming buzzer at higit sa lahat. Dahil sa programa ni Mr. Tolpo, ang daming mga netizens ang nag-judge. Normal naman kasi sa ating mga tao ang mag-judgmental tayo. Pero ika nga nila, life is life. Trial yan. Kaya labanan lang natin. Pero proud pa rin ako kay Tekla at naging humble siya after all. Pero ganun pa man, sabi nga nila, pag minahal mong isang tao, kaya mong magpatawad. Anong mali ang ginawa niya, anong masama ang ginawa niya, magpapatawad tayo. Dahil sabi nga nila, ang pagpapakumbaba ay isang napakalaking gawa mo sa kapwa mo at higit sa lahat matutuwa ang God. Kaya nga, God is good. Hindi pinabayaan si Tekla sa nangyari sa buhay niya. Nagkaroon man ng controversial pero ika nga natapos din. So yun, start tayo ngayon sa ganitong sitwasyon natin guys. Hindi natin iba sa buhay ng real life natin at sa buhay nila Michelle at ni Tekla. Kasi bakit guys? Normal sa mag-asawa ang nag-aaway at normal sa kahit sinong tao ay may awayan. Pero pagka ganito na ang usapan, yan, na may media ka na or whatever na pupunta na sa kung saang-saang, controversial. Talagang ika nga, lumalabas na ang mga, hindi naman dapat ilabas. Ganun dapat. Pero alam mo, sa side ko lang din ha, kasi kanya-kanya tayong opinion. Minsan kasi pumasok sa isipan natin or hindi man sa atin o sa iba, pag sa ngalan ng pera, gagawin ang lahat para lang makasira ng tao. Gagawin ang lahat para lang makapamatay ng tao. Gagawin ang lahat para lang makapagnakaw ang tao sa ngalan ng pera. Lahat tayo nangangailangan ng pera. Lahat tayo ay, sandali lang guys, ito tayo. May commercial din. Ayun, dahil nga guys, sinasabi natin ang iba ay sinasamba ang pera at ang iba dahil sa mga bisyo na hindi nila maiwasan, dahil sa mga bisyo na nagdudulot sa kanila ng kasamaan, nagdudulot sa kanila ng kasiraan ng pamilya. Kaya wala talagang naidudulot ang ganyang klaseng bisyo. Lahat ay masisira ng pamilya. Kaya guys, share ko lang tong kaalaman ko at sa mga taong naawa kay Tekla at sa mga taong nagbash din kay Michelle. Hindi natin maalis sa mga taong mag-judgmental kasi lahat naman ay sa mukha pa lang natin mapapansin kay Tekla ay napakabait naman na tao. Hindi naman tayo na as in mabad kasi unang-una hindi rin natin nakikilala si Tekla. So tayo lang ay parang opinion o judgmental. Pero usually talaga sa lahat ng friend na nakakalala kay Tekla, mga celebrity, ay talagang pinaproud ang pag-uugali ni Tekla ay napakabait na tao. So hindi maiwasan talaga na magtaka na kaya bang gawin ng isang celebrity yung ganun. Hindi lahat naman ng celebrity ay talagang nakakagawa ng masama. Pero hindi sa ganun dapat pamamaraan na i-expose sa buong mundo. Dahil satellite tayo, syempre nalalaman na lahat. At kilala na natin si Tekla kung ano siya kagaling magpatawa at kagaling na komedyante. Amantalang si Michelle, hindi pa rin natin lubos na kilala. Kaya hindi rin natin siya ma-judgment. Pero ayon sa ating mga nababasa or ng mga buzzer or ng mga kung sino man tao, ay may pagkakamali nga naman talaga si Michelle. May pagkakamali siya. Kasi kung tayo, kung sa atin nangyari yan, isipin mo, buong pamilya mo, binubuhay na. Isipin mo, sinusuportahan na ni Tekla ang buong pamilya. Kung tutusin ang susuportahan lang naman talaga niya ay ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Dahil napakabait at may pusong bughaw si Tekla. Kaya ginawa niya ang lahat dahil sa pagmamahal niya kay Michelle. Kasi sinusupport niya. Sana all ganun lang mga lalaki. Hindi lang asawang sinusuportahan, pati ang pamilya na babae. Pero hindi natin masasabi, depende sa income ng tao.
O yun lang guys, step 1 pa lang yan. Part 1 pa lang yan. Meron pa tayong part 2 dahil okay, part 2 tayo guys. So yan ang sinasabi ko. So dapat ganun nga, 'di ba? Hindi natin maaalis sa isipan natin na sa pagmamahal na ibinigay ni Tekla sa kanyang asawa at kay Michelle sa kanyang anak ay talagang binuhos na lahat ni Tekla. So guys, talagang hindi natin masasabi kung ano pa bang kulang kay Michelle para ganyanin nga si Tekla. Wala naman akong mention na si Michelle ay masamang tao, si Tekla ay mabuti. So ang akin lang ay na-touch din ako kasi siyempre fans tayo ng idolo nating si Tekla. So, mahanga ako kay Tekla kasi from the beginning, nakita nyo naman ang itsura niya. From the beginning, isa siyang parang probinsyano. So, parang hindi natin akalain na magagawa niya yung pagiging brutal niya sa kanyang asawa. So, hindi naman sa brutal or pagiging, alam nyo na yung mention na yon. So yun guys. So after sinubaybayan ko yung history sa kay Mr. Torpo about dun sa part 1, part 2, part 6. Sa aking idea guys, talagang ika nga ang sakit para sa isang taong nagmahal ka, ginawa mo lahat para sa pamilya mo, pinaglaban mo, tinanggap mo lahat ng kanyang bisyo, tinanggap mo lahat ng kanyang habit, dahil sa pagmamahal mo, pinaglaban mo, hindi ka sumunod sa mga kaibigan mo, hindi ka sumunod sa mga magulang mo or sino man mga nag-advise sa'yo, itinuloy mo pa rin ang pagmamahal mo dahil sabi nga nila, kapag nagmahal ka, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Yan po ang nagagawa ng isang pagmamahal na ginawa ni Tekla sa kanyang asawang si Michelle. At gawa nga din, affected din yung baby noong the time na yon na nagkaganon nga, na na-hospital. Siyempre, about sa mga financial na yan, maraming tumulong, maraming nagmamahal kay Tekla. Yun man lamang sana na-appreciate ni Michelle na hindi lang nag-iisa si Tekla, ang daming taong sumuporta sa kanya. Dapat hindi na pinaghanapan ni Michelle ng kung saan-saan na po. Dahil na-survive na yung baby nilang miracle baby. So yun, dapat kung sa sitwasyon natin yung guys, matuwa tayo kasi nag-save tayo ng buhay, na isave ang buhay ng ating anak, na katulad sa nangyari kay Michelle. So, parang blessing na yun kay Michelle na hindi na dapat niyang paghanapan ng asa ng ganito, nasa ng ganon. So yun, both side naman kay Michelle, dapat kinontrol lang niya yung sarili niya, hindi siya na-hysterical kasi guys, yung the meaning ng nagugutom. Yun yung mga pulubi dyan, kumakain ba yan sila ng sakto sa isang araw? Yung mga palaboy dyan, ilang beses lang ba yan sila kumakain sa isang araw? 'Di ba minsan nga wala, namatay ba sila? Nag-hysterical ba sila? Hindi, gumagawa sila ng paraan para makakain. Tayo pa kayang mga normal, tayo pa kayang mga may kakayahan, kumpleto sa pangangatawan, kumpleto sa kaisipan. So, bakit natin ididiin sa sarili na nagginugutom tayo ng kasama natin o ginugutom tayo ng kinakasama natin? Gawa-gawa rin ng tayo, di ba? Hindi naman tayo kung yun ang disabled, nakakagawa ng paraan para makakain. So, hindi natin i-reason lahat ng bagay na nangyayari sa mundo natin, sa partner natin na ginuto mo ko, pinabayaan mo ko. Hindi ganon. Dapat tulungan natin ang bawat isa. Dapat maging tayo wise. Isipin natin na siya lang ang naghahanap buhay, dapat may diskarte din ako. Dapat meron din akong kakayahan maghanap buhay dahil hindi lahat ng oras, tulad nangyari ngayon sa ating mundo, dumating si pandemic. So lahat tayo affected, lahat tayo walang trabaho, walang income, halos hindi ka lang nag-iisa. So dapat understand tayo sa ganung sitwasyon. Dapat hindi natin inlugmok sa kahirapan ng isang tao na hindi ka lang napakain ng isang halian or late. Hindi reason yun. So, yun lang yung talagang affected ako dun sa kwento na it's nonsense. Para ipsumbat na nagugutom ka or what, ang tao, kung kaya mong gumalaw, kaya mong gumawa ng parang para hindi ka magutom, gagawin mo para lang sa pamilya mo, sa anak mo,
at sa mga taong mahal mo sa buhay. So, yun lang. Okay, may part 3 pa rin tayo. Okay, abangan nyo susunod kong. After back to my channel, part 3 na tayo. So, mag-e-end na tayo. So, yung ano na yun, mula first episode 1 and 2 and 3 and 4, so sinorkat na natin, hindi naman natin lahat pwede i-detalye kasi i-share lang natin ang ating nararamdaman bilang fans, ang ating ika nga bilang taga-subaybay sa ating paboritong idolong artista na si Tekla, ang Super Tekla ng bayan. Ayan. So yun, finally din, nalaman din natin ang buong katotohanan dahil nawindang ang buong mundo, nawindang ang, oh my gosh, ika nga, it's very hard. Ang hirap magmahal. So guys, sabi nga nila, walang bahong nangangamoy at walang lihim na hindi nalalaman. Kaya yun lang ang masasabi ko, dapat nagpakatotoo ka, sister. Dahil kahit anong tago ng iyong kalokohan, anong tago ng iyong baho, sisingaw at sisingaw yan. So yun lang guys, dapat nagpakatotoo ka. So finally na judge na rin si Michelle na yun ang nangyari. Bakit ka natatakot magpa-cut ng hair? Hindi naman bubunutin isa-isa yan eh. Diba? Dahil malalaman kung ikaw ay gumagamit. So guys, look naman from the beginning sa episode na yun. Kung normal ka, kapartner mo yan, bakit kailangan mo i-broadcast sa buong mundo na ganun siya? Sabihin na natin meron siyang ginawang kalokohan, pero hindi mo na dapat sabihin, it's the private. Hindi mo hala ipamuka sa buong mundo na ganyan ang partner mo. Masyadong agresibo. Hindi dapat ganun. So yun, dapat nagkaroon tayo ng before natin, yung tinatawag lagi natin, think before click. Ayun nga, kumbaga sa reality, pag-isipan mabuti kung ano yung dapat mong gawin bago ka umaksyon, at pag-isipan mabuti kung ano yung dapat mong unahin bago mo sirain ang iyong ang iyong partner. 'Di ba? So yun. So finally na tuldo ka na rin ang kwento ng buhay ng mag-asawang Tekla at Michelle. Dahil nga sa nangyari na yon ay nalaman na natin dahil sa pagsusubaybay natin sa programa ni Aaron Tolpo kay Sir Rafi. Saludo ako sa iyo. Talagang nagagawan mo ng paraan. Ang nangyari sa nangyari kay Michelle ay parang iginisa niya sa mantika ang kanyang sarili. O di ba guys? So bakit kailangan mo pang yun nga sinabing #pa more, laban pa more. Ayun. Ginawa mong critical ang buhay mo na hindi na nga dapat, pero talagang palaban ka eh. Palaban ka, power. So, ang nangyari, ikaw na rin ang napahamak sa sarili mo. Kaya yun ang sinasabi ko guys. Bago natin gawin ang sarili natin kalokohan, isipin muna natin kung mapapahamak tayo o hindi. So, imbis na, pustiso na sana, naging gilagid pa, or diba? At pera na sana, naging bato pa. Akala siguro ni Michelle ay tiba-tiba siya. Akala siguro ni makakuha siya kay Erwin at ay kay Sir Tolpo at kay Tekla ng pera. Sorry Michelle, nagkamali ka sa iyong ginawa. Sana pinag-isipan mong mabuti. Ang laki ng opportunity mo kay Tekla. Pakakasalang ka pa niya, sipin mo yun. Ang ganda, sana naman hindi naman sa binabash kita Michelle. At totoo lang nakaka-proud ka kasi mahal na mahal ka ni Tekla. Ang daming taong naghahanap ng taong nagmamahal. At isa na ako doon, sabi ganun. Okay guys, yun lang ang masasabi ko sa programa ng kay Sir Sir Erwin Tolpo na napakagaling. Talagang naagawan nga ng paraan. At sana, yun sinabi nga ni Tekla na magpatawad tayo. Yun naman talaga dapat. Kahit anong mali nang ginawa sa atin ng kapwa natin, patawarin natin dahil tao lang tayo para hindi magkasala, tao lang tayo para hindi magpatawad. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, di ba? So go lang
Sir Tekla, alam ko nandito lang kami mga fans mo, nandito lang kami solid na solid sa'yo at alam namin na napakabait mong tao. Hindi kami nag-isip na ikaw ay ganun kagrabe. At kay Michelle, sana mapatawad ka na rin at sana magawa nyo ng paraan na maging mag-asawa ulit kayo. Kung wala na, it's okay na lang din. Yun, magpatawad tayo tapos isipin natin ang pamilya or ano man ang nagawa natin ay magpatawad tayo at para makamubo na rin bawat isa, sana makaghanap na rin ng work si Michelle at makatulong na rin siya sa mga inampon niya. Proud din, may kaunting hanga din ako kay Michelle kasi yung mga anak na hindi naman niya rin ika nga dapat alagaan pero kinukup niya for the sake of awa. So, yun. So, nakakatuwa din yung ganun. Pero, hindi nga natin maalis sa isip natin kasi iba kasi ang ano ng impluensya ng kapag may ginagamit tayong bisyo. Yun. So guys, thank you. Sana nagustuhan nyo ang aking munting vlog dahil sa aking idolong si Tekla. Kaya nag-share lang din ako ng aking video. And more power sa iyo, Sir Tekla. Sana magtuloy-tuloy pang career mo at move on at kalimutan ang nakaraang bagyo. Parang bagyo lang din sa buhay mo, Tekla, na dumaan si Quinta at yan nga dumaan din. Parang minuto lang, okay? So ganun pa man, nangyari na lahat. May nasaktan, may nagkaroon ng mga kung anong mga komplikasyon at mga buzzer. Ganun pa man ay isa pa masasabi natin, magkapatawaran tayo sa bawat isa. Yun lang, and more power to you, Sir Tekla at kay Michelle. Sana magkapatawaran na kayo at maayos niyo inyong pamilya kung maayos pa. I hope so. At thank you sa lahat. Sana nagustuhan niyo ang aking vlogger from Tekla Outfit. See? O, di ba? Okay, thank you so much. Have a nice day. God bless you all. Don't forget to subscribe and like and share.